umpisa na natin yung kwentuhan dito sa etong nagva-viral na video na interview ni VP Sara. Nakita niyo na ba to? Hindi ko alam kung nakita niyo na to. Pero kung hindi niyo pa to nakikita, papakita ko sa inyo ngayon. Kasi ang interesting ng mga sinabi niya dito ang weird din ng question, pero this is napanood niyo na ba, guys? Yung sinasabi ko. Kasi medyo interesting yung sagot ni VP Sara dito. Pero panoorin natin kasi binalita na siya. Basahin muna natin yung balita. Ito yung binalita. Ayan. VP Sara kay Speaker Romualdez. May ganun. May ganito. Ayan, bakit inaatake mo ang kaalyado ng administrasyon? Agoy! Ay, yan na! Yan na. Oy, grabe to. Kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte kung bakit umano inaatake ni House Speaker Martin Romualdez ang mga kaalyado ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Merong parang nagkakaroon ng pag-iiba ng tema ng diskarte itong DBS. So, tingnan natin. Sabi, sa isang panayam ng mga mamamahayag nitong Miyerkules, January 24, tinanong ni si Duterte kung ano ang kasalukuyan nilang relasyon ni Romualdez. O yan, dyan tayo magtatapos. Ngayon, at this point, papanoorin natin yung video. Kasi, ito yung video. Ayan siya. Medyo close up lang, guys. Pasensya na, medyo close up kasi alam nyo, may mga tao naglalagay ng sarili ng watermark sa video. So, kailangan natin tanggalin yung watermark. Bago tayo magtapos, mag-shoutout muna tayo sa mga ibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede ba tayo magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas gamit ang Sendwave. Okay, ang gagawin nyo lang, i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo yung bank account details so dyan at pwede tayo magpadala sa GCash, cash pickup sa mga bangko at sa mga pawn shops at magpadala sa mga bangko, lalo na yung mga may online account. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jared, makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya yan, gamitan na sa Sendwave for all of your remittance needs. Yun. So ayan, anyway, panoorin natin itong video. Ma'am, kamusta po yung relationship with Speaker Romualdez na po? One last na lang po, ma'am. Kamusta po relationship niyo with Speaker Romualdez? Sa tingin mo, kamusta kaya ang relasyon namin dalawa? Well, sinabi naman po ni Speaker na you're okay naman po in previous interviews, pero ano po ma'am, just to make it short and simple lang po. Oo. The very best description and comment kung ano ang relasyon namin ni Speaker Martin Romualdez is galing kay Senator Amy Marcos. Marami ang hindi nakakaintindi kung bakit inaatake mo ang kaalyado ng administrasyon. Yun. Yun yung tanong. Yun ang tanong. Yun ang ganap dyan. Dyan ang galing yung yung balita nito ni Balita. Yung kasi yung pangalan Yan yung balita ni Balita. Diyan ang galing yun. Nagpa-viral to ngayon sa tweet. May nag-share sa akin galing ng Twitter. Tapos, ayun na nga. Nagpa-viral na nga tong video na to. So, binalik niya yung question. Sorry, ang sagot niya sa question ay yung sinabi ni Senator Amy. Yung answer niya sa question. Okay. So, ito daw. Sara Duterte thanks Amy Marcos for supporting her family. Naalala nyo, nung ginawa natin ng content to the following, a few days ago. Hindi ko na alam kung kailan. Pero, malamang January 21 kasi January 21 to nilabas So, ay, naka. Anyway. Ito kasi yun. Ayan, tungkol dito.
So ayun pala ang punto nitong nung what do you call this? Punto nitong post na to. So, well, practically confirms our theory na si Senator Amy is bala. Bala nila. Bala nung kabila. So, number one, tama yung natin, yung assumption natin na isa itong flex ng mga DDS or at least at this point si VP Sara na kaalyado nila si Senator Amy. So that's one. And the second is Senator Amy is yun nga the silver bullet, or if you can call it a silver bullet, ng kampo nila na mga pro Duterte. Kasi ito nga yung basis ng statement na pinanggalingan nito. Yan, bakit mo inaatake yung kaalyado ng administrasyon? So dito nang galing yun. Sabi, alam ko may tampo yun sa akin, si Martin Romualdez. Mula noong October, dahil nga sinabi ko na pro Duterte ako, kasi gusto ko ngang masalba at huwag masira ang unit team. Bakit tayo nakikipag-away? Hindi naman sila nakikipag-away. Ang tapang-tapang nga ng mga Duterte. Pero hindi naman tayo tinatapangan. Bakit talagang mababait sa atin? Ano bang problema? So, yun. Yun. So, ito yung pinanggagalingan ng statement. Yan. Okay. Ang weird lang ng timing ni VP Sara. Weird lang ng timing ni VP Sara. Again, I'm not pro Martin Romualdez. I mean, he really lives up to the word tambaloslos. Naniniwala ako, tambaloslos talaga siya. I'm not pro Martin. Lalo na sa ginagawa niya ngayon sa charter change. Pero, alam nyo, ang problema talaga nitong si VP Sara. Hindi yung mga supporters mo ang problema nyo. Totoo lang. Real talk lang. Kung makakarating man kay VP Sara tong video na to, alam nyo, ang kalaban nyo sa politika, yung mga supporters nyo. Yung mga sumusuporta sa inyo. Sila talaga. Totoo lang. Yung ginagawa ni tawag dito? Yung ginawa ni Leni Robredo at ng mga liberal nung sila yung kalaban, kayo na gumagawa eh. Totoo lang. Real talk. Kasi wala namang, di ba? Wala namang ibang sila mo bumabatikos ngayon sa administrasyon maliban sa Dilawan. Sino pala nangunguna sa batikos maliban sa Dilawan? Di ba sila rin? Di ba mga DDS din? Totoo naman yan. Pagkaupo pa lang ni PBBM, nandiyan na yung batikos. Galing sa DDS nagulat nga ako eh. Hindi ko in-expect eh. Gusto yung timeline. Totoo yan. Lahat ng chismis ni Maharlika, sinakyan ng mga DDS. Totoo rin yan. Kahit sinong nakapanood. Lahat ng chismis na against sa administration, sinakyan ng mga DDS. Ikukwento ko lang ulit, nakwento ko na to kagabi. Pero for example, wala pa nga 100, parang first 90 days lang, first 100 days pa lang yata yun eh. Nung first 100 days, ang dami ko na narinig na batikos kay PBBM. At most of it, hindi nanggaling yun sa mga Dilawan, nanggaling yun sa mga DDS. So, tapos, di ba? Ganun lang naman yun eh. Over the course of the months, the following year, tuloy-tuloy lang. Maraming
it just blew over nung ano, yung totoong schism or totoong pag-schism, deep. Yung totoong paghihiwalay, nag-umpisa yan nung issue ng Tambaloslos. Doon na yun naging ano, yun na yung naging talagang obvious. No, not CBP NPA, not CBP NDF, DDS. Kasi naalala ko pa noon, pagka-appoint pa lang kay Clarita Carlos, nagrereklamo na yung mga DDS. Alala nyo yun? Mga kotsero, naaalala ko pa yun. Fresh na fresh. Pagka-appoint pa lang kay Clarita Carlos, hindi ko alam what triggered it. Pero yung doon pa lang sa unang senaryo na yun. Tapos sinundan na yan yung kay what's his name? Ano ba yung issue na yun? Hindi sa sibuyas eh. Asukal. Yon yung sa asukal. O nung pumutok yung issue ng asukal, sinakyan din ng ng mga DDS yan. Tapos nung pumutok yung issue ng sibuyas, sinakyan din yan ng mga DDS. And that is dagdag pa yon doon sa mga chismis na pinagkakakalat ng mga galit sa mga Marcos eh. Sinakyan yung lahat ng mga DDS, mga kotsero. Maniwala kahit sa hindi. Kahit balikan nyo yung history. Alam nyo ba't alam ko? Kasi alam ko, nakikita ko yung mga sinusulat sa GC eh. Alam ko lahat yan. Nakikita ko yung mga pinopost nila sa GC. So, at may mga panahon na nakasama ko rin yung mga DBS. So, alam ko yan. And I think doon nag-umpisa yung dismay o yung pagkadismaya sa partido nila VP Sara. Dahil nasaan si VP Sara noong mga panahon na yun? Ba't hindi siya nagko-communicate sa mga supporters niya na, uy, kalma lang, ganun. Walang ganun eh. Tapos syempre sasabihin ng mga DDS, bakit pinagtanggol ba ni PBBM si VP Sara doon sa kanyang budget? Ba't hindi ba? Budget na Malacanang yun eh. Siya nga yung naglagay ng confidential funds eh. Hindi nyo alam yun. No? Sino ba nagbigay kay VP Sara ng confidential funds nung wala pang confidential funds? Di ba si PBBM? No. Ito magdi-debunk ako ng tawag dito, ng chismis. Ito, yung dahil sa Ensenada. Hindi pa yan. Even before pa yan, may discontent na. Even before pa yan. Meron na mga hindi happy. Kasama ako doon sa mga hindi happy. Hanggang ngayon, hindi ako happy. Alam niyo lahat yan. Honest ako dito sa channel ko eh. Ako hindi ako happy. But specific yung mga bagay na hindi ako happy. Ano yun? Specific, hindi ko na sasabihin. Pero specific, hindi related sa bayang Pilipinas. No. It's all of it's personal. So hindi ko idadama yung buong bansa sa issue ko. Issue ko yun eh. Diba? Issue ko lang naman yun eh. So akin na yun. Well, related sa PCO. Kung paano nila ako binalahura. But it's personal. Akin lang yun. Hindi ko dadama yung buong bansa sa issue ko. Pero, may mga iba na yung issue nila is spilling over dito sa mga issues ng bansa. To the point na willing silang gumawa ng chismis. And believe me guys, maraming chismis na nakarating sa akin. As in, sobrang dami. Sobrang dami. Tumatawag pa sila sa akin ng madaling araw. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Pero tumatawag sila sa akin 12:00, 1:00 na madaling araw kasi
Magkukwento lang sila ng issue. Ganun kalala. Ako naman sabi ko, talaga? Ganun ba? Grabe naman. Di ba? Sakay-sakay ka lang. Di ba? Tawag sa akin. Diyos ko. Mas kampanya pa lang eh. Maski nung campaign pa lang, ang dami ko lang narinig na chismis. Campaign pa lang. Campaign yan ha. Campaign yun. Dami ko na narinig na chismis, pero pinipick up ko ba? Bakit? Hindi. Bakit? Chismis eh. Siguro kaya sila naasiwa. Kaya hindi na nila ako sinasama sa chismisan nila. So marami akong alam ng mga chismis. I can always go back to them, And yun ang naging problema nyo, VP Sara. Yun ang naging problema nyo. Ngayon, itong issue yung dalawa ni Martin Romualdez, inyo lang yan. Oo. Huwag nyo na kami idamay dyan. Huwag nyo na kami idamay. Kaya mga ako dyan, ito yung sinasabi ko. Yung personal issues nyo, huwag nyo idamay ang bansa. Kasi ako, for example, na lang gagawin ko example. Ako, may issue ako sa admin. Pero hindi ko nadamay yung buong bansa. Pag may ginawang maganda ang admin, di maganda. Kung meron kapalpakan ng ginawang admin, tulad ng ginawa ng PCSO, kasalanan nila yun. Kailangan yung pagbayaran yun. Di ba? So, yung issue nyo na lang yun. Huwag nyo na kami idamay. Marami akong di gusto sa admin. One of them is Martin Romualdez. Another is FL Lisa Marcos. I don't like them. I don't like them as a person. I don't like them in my opinion. But, isa lang naman na elected sa kanila eh. Si Martin Romualdez ang naman na elected sa kanilang lahat eh. Di ba? So sa drama nila, bahala sila. Sa drama nila. Pero kung kakampanya sila, I will campaign against them. Sure ako dun. Kung tatakbo si Martin for senator, ba't nanginginig yung camera ko? Kung tatakbo si Martin for opposition, and tatanungin nyo ako kung boboto ba siya o hindi, sabihin ko sa inyo, wag. Bahala kayo kung boboto nyo, hindi. Pero they don't have my vote. If si FL would all of a sudden run for office, I would say the same thing. Bakit? Wala pa akong makitang proof that she can do anything in politics. Di ba? Sabi nga na, the proof of the pudding is in the eating. Wala pa eh. Ang gagawin ko, pilitin ko yung sarili ko. Di ba? So, ganun lang kasimple yun. Same is true with VP Sara. I've yet to see a significant accomplishment. Sabihin natin may ginagawa siya sa Office of the Vice President, may ginagawa sa DepEd. Pero anong significant accomplishment? Wala pa. We're still waiting. Ako, open-minded pa nga ako. Open-minded. Anong significant accomplishment? Sige nga. Wala pa, di ba? So, paano? Paano ko siya i-consider na presidentiable? Pangalan niya? Last name? I don't go by last names. Sorry. Duterte myth? Wala eh. Anong significant accomplishment in a national scale ang nagawa na niya? Ito yung perfect opportunity na meron kay VP Sara. She's the secretary ng DepEd, which is it's the biggest biggest organization or biggest department ng ating gobyerno, DepEd. So dito sa DepEd, she can really showcase her her prowess. But I have yet to see a significant development. Nasarado na ba yung mga intriga ng corruption
Yung sa laptop, yung sa camera, nasarado na ba yun? Naimbestigahan na ba yun? Hindi pa sarado yan, Chris Bal. Hindi pa sarado yung issue na yan. Yung laptop tsaka yung camera. Pinagtatanggol natin siya sa mga issues, pero hanggang tanggol lang tayo. Wala tayong ma-flex. Wala pa tayong ma-flex, guys. Naghihintay pa ako ng pwedeng i-flex. Wala pa. Anong pwede natin i-flex kay VP Sara? Review ng K-10 curriculum? Okay. Na-implement na ba? How are we in the implementation? So yun ang hinahanap ko. Ay, satellite office. Okay. Sige. OVP satellite offices. Tapos, nakapagtayo siya ng OVP satellite offices. Alam niyo, siguro one of these days, gagawan ko nga ng ano yan, ng content, no? Not to criticize VP Sara, but to really know what's the score. Ano bang accomplishment niya as a vice president and as a DepEd secretary. So yun. So hindi ko alam ano na ba nangyari doon sa overpriced cameras tsaka doon sa overpriced laptops na pinagbebenta na lang sa Shopee tsaka sa Lazada. Ay, hindi pala. Pinagbebenta na lang pala sa sa marketplace. We don't know. Other than yung pagbisibisita niya sa mga opening ng school, etc. Yun. So this is really her time to shine. Kaso nga lang, sayang. Wala pa eh. Maraming initiatives. Tapos ang gusto agad ng mga DBS, mag-resign na siya. Pangit naman ang legacy. Walang maiiwan. Ano yung kakampanya niya sa susunod na election? I was vice president for a year and a half. Diba? Tapos sabi kahapon ni Malutikia, good strategy yun. Good strategy. It tells us na willing siyang tumalikod. It tells us na hindi niya kayang tapusin mga inumpisahan niya. Yan nga, ayun, masipag siya mag-ikot sa school, Reg Adams. So there. Okay to, kung namimigay ng health assistance. Sana sana i-flex din nila. So there. Anong di ko beat? Anong di ko beat Mary Jane Tejero? What do you mean? Hindi ko bet? Hindi kaya dahil wala lang talaga? Diyos ko. Ang hirap kaya ipagtanggol ni VP Sara pag pinupunan siya ng mga ng mga pagdating sa accomplishments niya. Na-try yun na ba yun? Ipagtanggol siya pagdating sa mga accomplishments niya? Diyos ko. Oo nga, ano ba nangyari dyan sa Pasay? Tingnan nga natin. DepEd accomplishments. Tingnan natin. Tapos, wait. Okay, here. Yan natin. Basic Education Report. Sana i-provide din nila sa public yung details nito. Para alam natin lahat. Okay. PCO said the BER 2024 aims to present the accomplishments of DepEd under matatag agenda. Okay. Pilot testing of K-10 curriculum in 35 schools. Alright. Tapos, yung decongesting ng curriculum. Okay, that's one. Tapos, K-10 curriculum would be 2024, 2025. Okay. So,
Based dito, it's a decongestion of the curriculum. That's it. Ito lang yung binalita eh. The Marcos Lode, the agency's pilot testing of the K-10 curriculum in 35 schools across the country. We are decongesting the curriculum with a focus on the development of foundational skills. I'm happy that DepEd is piloting a new K-10 curriculum in 35 schools across the region. Okay. So there. Yun. So far, ito yung accomplishment sa 1 year and a half. Diba? That's my point, mga kotsero. Although, hindi ko mamaliitin yung accomplishment na yan. Mahirap yan. Mahirap yung review ng DepEd. Mahirap yung review ng curriculum. Mahirap talaga gawin yan. But, the question is, that's it? Paano? Sana meron pa. Sana meron pa. Isa pa yan, Kenneth Reyes. Ano ba talaga ang posisyon niya sa West Philippine Sea? That is something na I'm still waiting to hear. Gusto ko rin marinig yan. Tapos, okay. 2,000 classrooms. Yeah, okay. 2,000 classrooms. Okay. I guess you can count that as an accomplishment. Diba? Pwede rin. Dalawa na. 2,000 classrooms, tsaka curriculum. Yun. Kasi alam niyo yung problema, kaya hindi rin natin alam kung may na-accomplish ba siya o hindi. Kasi hindi natin alam kung anong plano niya. Ano ba yung matatag curriculum? Di ba? Ano ba yung planong matatag? Para nakikita natin, para alam din natin kung paano siya nagpro-progress. Di ba? May scorecard naman yung mga yan eh. May scorecard naman yung mga yan. O bakit ko alam na may scorecard? Kasi nga, ilang strategic planning sessions ng gobyerno yung na-attenan ko. At kami yung gumagawa ng scorecard nila. So alam ko yan, may scorecard sila. Halimbawa lang naman ito sa DepEd. X number, about 2,000 classrooms, 2,000 new classrooms built for 2024. Ayun, ganun. Tapos, or meron silang mga 6-year, 5-year plan. 5-year plan for DepEd. By 2027, 100,000 classrooms constructed. Yan, mga ganyan. Tapos, i-breakdown mo yun sa kada taon. So, para ma-reach mo yung 100,000, ilang classroom ang dapat ginagawa mo every year. So, ganun yun. Yung planning. Kaso, hindi natin alam kung ano yung plano ba niya. Hindi natin alam eh. So, mas maganda sana kung nakikita natin yung target niya para alam din natin kung anong performance niya. Di ba? So, yun. Good luck. Good luck. Natuto siya mag-Mandarin. Achievement ba yun? Natuto siya mag-Mandarin. But again, mga kochero, kung ang plano, kung ang strategy, kung bakit ganun, kung para ma-win over yung mga nawalan trust sa kanila. This won't work. This won't work. Kasi kung patuloy kang bumabato ng putik sa ibang tao, ang tendency, yung kamay mo rin nadudumihan. Kaya ganun. So, at saka yun talaga yung problema ng mga DDS, yung supporters nila. Yung supporters nila.
That's it. Madali lang naman eh. Kontrolin niyo yung mga supporters niyo. Well, not necessarily control, pero alam yun. Show the supporters na unity team pa rin kayo. Kaso nga lang, hindi eh. Iba na yung ano eh. Iba na yung direksyon eh. And the problem is, 31 million ang bumoto sa unity team. Magyayabang na naman ang mga DBS, sabihin, hindi, mas marami yung kay BP Sara. Oo, by 200,000. Na malamang galing pa sa mga kakamping. Baka nakakalimutan nyo, pinauso ang Rosa. Robredo Sara. Nung panahon ng kampanya. Malay natin, may mga kakamping na bumoto kay VP Sara. Paano yun? Good luck. Good luck. Kukuha kayo ng botante sa mga dilawan? Sigurado kayo? Di na obra yun. Tingnan nyo, ang layo ng boto ni Leni Robredo kay Kiko Pangilinan. Napakalayo ng boto niya kay Kiko Pangilinan. May Isko Sara din. Diba? So, yung lamang ni VP Sara, mukhang galing yun sa hindi unity team. At least, masasabi natin, sa 31 million ni PBBM, 31.2 yata yun. 31.2. For the most part, I would assume, mga good 80 to 90%. Unity team yun. Mga good 80 to 90%. Hindi ko alam kung may mga nag-unity team na hindi nagsara. But I doubt. I highly doubt it. Kung meron man, konti lang yun. Well, hati ang boto nyo dyan sa Mindanao. PG. Hati ang boto nyo dyan. Pure loyalist BBM Soto. Ayan, pwede rin yan. Diba? Pero minority yan. Based on surveys, most probably yung mga yung composition ng 31 million, wag na muna natin isama yung sobra. Pero yung composition ng 31 million would be yung mga undecided nung panahon ng mga survey. Yun. Mga undecided yun. So, nung election, na-convince sila, mag-unity team na lang kami. Di nag-unity. Ano na lang yun. Pero I doubt pero I firmly believe na a good majority of the votes ng unity team Marcos Duterte yun. Majority. Konti lang ang maghihiwalay dyan. Again, and yung mga sobra ni VP Sara ay galing yun sa ibang partido. So, I doubt na yung mga DDS bumoto ng Marcos Duterte. Kasi may mga kilala ako na DDS and marami sila na nag-Isko Sara. Meron ding nag-Rosa. Robredo Sara. So, yun. Ganun lang talaga yun. It happens. Pero konti lang yung narinig ko kay Lacson. Tapos, konti lang din yung narinig ko na Pacquiao. Very, very few. Konti lang. Pero yung yung Isko Sara, yun, malakas yung isda. Isda ba yun o isa? Isda yata eh. Isko Duterte, Isko Sara, isa. Yun, marami yun. So, yun. Wala ka palang pakialam, ba't apektado ka? Evangeline. Ba't affected ka? Wala ka palang paki eh. Wala ka palang paki. O di, good for you, wala kang paki.
VP hilaw pa. Paano Isko Siso? Kiko, Isko. Pareho lang. At anyway. Hindi sila 32 million. 32 million daw ang DDS. Sinasabi. Sinong 32 million daw ang DDS? Baka lang gusto niyang konting reality check. Baka lang. Mag-reality check tayo sa mga DDS. Noong panahon ng survey, nung nag-uumpisa pa lang ang yung pagfa-file ng COC. Di ba maraming survey na lumabas? Maraming survey na lumabas eh. Ilan yung kay PBBM? Malalaki yun eh. Usually mga nasa 50, 40%. Yun. During the time. Tapos, pumasok yung nag-file ng COC, itong si Bongo. Ilan uli yung nag-Bongo sa survey? 2%? 3%? Malaki na yung 3% and that's being generous. So what does that mean? Out of the 60 plus million voters, 2% lang nun ang would likely vote for Bongo. Yun yung mga DDS. Hardcore yun. Hardcore DDS yung mga yun. Hardcore na, die hard pa. 2% guys, 2%. Yun yung mga hardcore DDS, yung mga ayaw kay PBBM. Baka nakalimutan nyo yun. Yun ang sukatan. Tapos sasabihin nyo, 32 million kayong lahat. Come on. Oh, come on. Kahit balikan nyo lahat ng survey. But again, I digress. Ang malaking problema talaga ng PR ng kampo ng DDS is not even VP Sara. Is not even, partly si Digong kasi survey says na dapat hindi lang daw siya nag-comment doon sa mga issue ni VP Sara. And to some degree, I agree. To some degree. Pero syempre, di mo naman pipigilan yung freedom of speech na yun. Di bahala siya. Okay lang yun. Pero, majority ng problema ng DDS ngayon, or the camp ng Duterte, is yung supporters. You've alienated a lot of supporters. And you played politics way too early. Masyado maaga. Yun lang. Baka kasi kinakabahan yung isa sa mga nila, sa mga punong abala sa kanila, at ngayon tatahimik lang. Sinong sumasalo ng mga batikos? Yung Duterte family, si Senator Amy, sila ang sumasalo ng batikos. Sino yung tahimik lang? Diba? Yun ang politiko. Kaya sa pananaw ko talaga, dalawa silang tambaluslos. Alam niyo na kung sino yung isa. Without saying names. Yun. So, I hope na maayos niyo yan. Mahaba pang panahon, 2024 lang. Meron pa kayong 4 years. Maria Corazon Munar, salamat po sa inyong super chat. God bless you. May nagpa-flood? Sino nagpa-flood? May flooder. May flooder ba? Hindi ubra flood dito. Binaba ng flood dito. Sana ba? Nyo na lang. Ban nyo na lang. Hindi nagpa-flood. Diyan yung mga moderators natin. Kayo na bahala. Baha daw. Obviously, the strategy of that person is not working. Pero, ang nawawala ng political capital dahil sa strategy na yun ay ang Duterte at ang Senator Amy. Di ba? Ang galing niya mag-shield.
Ganon. O, ganon siya kagaling mamulitika. Di ba? Good luck. Good luck. Maka-idol Rapi. Oo. Hindi ko lang alam pero sa pagkakaalam ko sa audience ko, walang may gusto kay Rapi. Pagkakaalam ko lang. Pero kung meron dyan sa inyo, gusto nyo kay Rapi Tulfo, isa lang ko masasabi ko. Magising-gising na kayo sa katotohanan. Ganun lang kasimple yun. Ganun lang kasimple yun, guys. But anyway. Wala bang third choice, di ba? I mean, you have VP Sara, you have Rafi Tulfo. Wala bang third? Meron bang pangatlo? Para naman, di ba, meron na tayong, well, wag muna, baka banatan agad eh. Wag muna. Pero muna tayo. Anyway. Chill muna tayo, baka mamaya banatan agad eh. So, chill muna tayo. Anyway. Hindi pwedeng wag na lang bumoto. Hindi pwede. Bawal yun. Walang ganun. Exercise your democratic right. Di ba? Sayang yan. Exercise your democratic right. Kaya yun mga Kojero, huwag nyo kalimutan mag-follow dyan. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Alright? God bless you and see you next time, guys. Bye!